Hi! Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga. Okay, sa lahat ng mga nanonood ngayon dito sa ating channel, Mr. Latigo TV. Marami pong salamat sa patuloy niyong panonood at marami pong salamat din sa pag-share nyo, pag-subscribe nyo. Gagaya na sinabi ko po, kaya po natin ginawa itong vlog na to, political vlog, dahil po gusto po nating tumulong sa mga Pilipinong tulog na tulog sa mga oras na ito, na karamihan sa iba ay hindi pa po alam nila anong nangyari sa bansa natin. Hindi po nila alam na ang bansang ito ay nababalot na po ng demonyo. Okay? Ganun na lang na pagkadiretsahan na usapan. Nababalot na po tayo ng demonyo. Kaya po litong-lito ang mga tao saan po patutungo ang bansang ito. Kung napansin nyo, para po tayong sumakay ng isang barko, hindi natin alam kung kailan darating, napakabagal. Yung ganong explanation, okay? Andun po yung problema na hinaharap po natin, ang pagtaas po ng bilihin, pagtaas po ng survey ng SWS, 14% ang tumala for a hunger that is happening to our country today. Itong bigas na hanggang ngayon na walang kamatayan, kung kailan po magiging 20 pesos na naging pangako po ni BBM noong kapanahonan ng kanyang kampanya. At ito naman ngayon ang leak ng PDEA na kung saan konektado po ito sa buhay ng Presidente Marcos at ang isang kilalang actress si Maricel Soriano. Itong mga issue po na ito ay nagkakaroon po ng tawag nito, galit ng sambayanan. Bakit galit? Dahil po kaya mo ba nang namumuno sa ating bansa ay may problema sa sarili? Kaya ba natin ito? Okay. Natural. Siya po ay isang pangulo. Dapat po matino. Tama po ba matino? Kailangan po walang bahid na issue ang kanyang pagkatao. Dahil siya po ay pangulo. Okay, so diretsahan na po. Ito ay mainit na po ang usapin diyan sa may Senate hearing tungkol po sa PDEA leak na kung saan nga nasangkot ang presidente. Sa makatuwid, may mga senators, politiko na sa pangalawang hearing ay kinontra na po nilang pagkatao ni former PDEA agent Jonathan Morales, lalo na po kay Senator Jingo Estrada, na talagang umpisa pa lang ng hearing sinira na niyang pagkatao ng PDEA na si Jonathan Morales. At nakita niyo, nandun naman si Senator Robin Padilla, nandun din si Senator yung husband po niya ng isang kilalang actress po. Okay? May mga senator na nandun, kaya lang ang kanila pong mensahe ay hindi po maganda para po kay Jonathan. Pero meron po tayong good news. Pero bago yan, magandang umaga sa lahat ng ating mga OFW kung saan man kayo ngayon. Naway nasa magandang kalagayan po kayo kasama ang pamilya nyo, at ang mga kapatid nating Moro at Muslim, assalamualaikum po sa inyo. Manood lang po kayo. Ito ay napakagandang balita or mensahe na papakita ko sa inyo. Ito po ang good news natin. Mismo na po si Congressman Marcolita na isang party list, na isang Iglesia ni Cristo, tandaan mo, isang Iglesia ni Cristo ay naniniwala sa PDEA leak. Okay? Marami po siyang nakikita na dapat laliman, lawakan ang investigasyon ng Senado tungkol po dito sa PDEA leak. Sa ganitong news na ito, abay nakikita po natin, malapit na po bumagsak ang kapangyarihan ni BBM dahil po hindi natutulog ang Panginoon. Okay? Hindi natutulog ang Panginoon kasi ang mga Pilipino po ngayon ay naghanap ng katotohanan dito sa madilim at masalimuot na administration ni BBM, na kung saan hindi na alam ng mga Pilipino ano ang dapat gawin.
Okay? So, kayo dyan sa bahay, manood lang po kayo. Papakita po natin ang good news sa araw na ito. Ito po ay ang paglitaw ni Congressman Marcolita nitong PDEA leak na pinag-uusapan not just nationwide but it is talking worldwide. I am pretty sure the other leaders in this world is watching the Philippines. Ano na ang nangyari sa ating politika rito. Okay? So, nandito po ang isang channel na kaibigan ko rin po, Showbiz Fanatic. Siya po ang nakakuha ng isang video na to para po ma-share natin sa lahat po ng ating mga subscribers worldwide, nationwide, and worldwide. Okay? Panoorin po natin. Matapos pag-initan si Jonathan Morales, Senator Jingo Estrada nakatikim ng pangaral kay Congressman Rodante Morcoleta. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na nga ang former House Deputy Speaker and Sagip Party List Representative na si Rodante Morcoleta ukol sa kontrobersyal na demoni bangayan ni Senator Jingo Estrada at former PDEA agent na si Jonathan Morales. Sinampal di umano ng katotohanan ng kongresista at pinatunayang mali ang ginawang panghusga ni Jinggoy kay Morales dahil hindi naman raw ito korte para ipinpoint at idiin na ang dating PDEA agent ang mismong nagpakalat ng PDEA leaks sa social media. Hindi rin daw tama na ibalik nito ang nakaraan ng dating ahente ng PDEA dahil bukod sa character assassination ang ganitong gawain, niwala naman raw sa mga ito ang hinatulang guilty ang former PDEA agent. Buti na nga lang daw at hindi siya sinagot ni Morales na kung kredibilidad ang pag-uusapan. Sino raw ba sa kanila ni Jinggoy ang na-convict na sa isang kaso? Gayunpaman, naniniwala si Congressman Marcoleta na hindi tama ang ginawa ni Senator Jinggoy sa former PDEA agent na si Jonathan Morales dahil maging si Senator Bato de la Rosa ay naniniwalang hindi peke at may katotohanan ang nasabing PDEA leak documents. Panoorin ang full video kung saan di mo sinampal na ng katotohanan ni Congressman Rodante Morcoleta ang senador na si Jingo Estrada matapos pag-initan at tila hatulan agad ang dating PDEA agent na si Jonathan Morales gayong tila wala naman siyang ebidensya patungkol sa mga kasong isinampa laban sa naturang whistleblower na di umano'y saksi sa nangyaring PDEA leaks. Panoorin ang full video. Jinggoy, ikaw pala may asuntong ganito, tsaka ganyan, tsaka ganito, tsaka ganyan. Opo. Hindi ka, parang questionable ka niyang pagkatao, parang hindi naman dapat ganun eh. Kasi, mabuti hindi siya sumagot. Kayo nga po, kayo rin nga po, may kaso, hindi ba? Hindi ibig sabihin, pareho po tayo ng kalagayan. Baka nga mas ano pa po kayo eh. Kasi ako po, nilalabang ko pa, pero kayo may tapos na po yata. Meron po yata kayo. Hindi ba? Mabuti nga, hindi ganun ang sinagot eh. Pero magaling talaga Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun. Kahit na, alam mo, pag ikaw ay wala pang conviction, hindi pa napatutunayan, mananatili yung presumption ng innocence. Ganun ang presumption natin eh. Mananatili yung presumption of innocence until proven otherwise. Ayan. Pag na-prove ka na-convict ka, so dun lang mawawala yung innocence. Pero habang wala at ina-establish yun, nananatili kang walang kasalanan. Hatol lang yung kapwa. Baka siya At sabi pa, sa yung Supreme Court nga, pag pinag-uusapan naman ay karapatan, kahit na the most despicable criminal is entitled to due process. Yes. Tama. Yung criminal na yun, ha? Convicted na yun. Tama, di ba? Okay. So, ngayon, eto na ngayon. Pansin nyo, kayong mga nanood, kung napanood nyo yung Senate hearing, talagang lahat ng lumalabas na mensahe mula kay Senator Jingo Estrada ay puro paninira sa pagkatao ni Jonathan Morales na isang former PDEA leak. Ang tanong, bakit ganon? Bakit ganon ang tirada ni Senator Jingo Estrada kay Jonathan Morales? Bakit gusto niyang sirain ang pagkatao ni Jonathan Morales na is the former PDEA leak? Mamaya malalaman natin. Okay? Patuloy tayo.
establish ko na yung ano, na talagang sa akin ko na siya lang information. At yun yung nakalagay sa information na allegedly yung nakalagay sa information na walang katotohanan dahil ay as of the named personalities that were named by Morales, were included in the Morales. Wala naman daw. Pero tayo mga student niya, I read the opening statement, I read the Eto ngayon, anong sabi ni nung siguro Congressman physical Mark? examination Ayan. nung dokumento, makikita nila na talagang sinerox mula sa isang original, pati raw yata yung butas ng puncher. Okay. Pause muna tayo. Mga kaibigan, makikita nyo po, iba magsalita kapag ang isang tao ay isang abogado. Pansin nyo? Kung nasundan nyo ang lahat ng mga Senate hearing nung kapanahonan nung panahon pa ni Ramos, ni Gloria Arroyo, ni Joseph Estrada, ni Pinoy, even the time of former President Duterte, makikita mo ang tirada ng isang senator na lawyer kumpara po sa senador na hindi lawyer. Okay? Na hindi abogado. Iba ang kanilang tirada. Okay? So, panoorin natin ulit si Congressman Mark Colita. Isa po siyang lawyer. Nung siguro physical examination nung dokumento, makikita nila na talagang sinerox mula sa isang original, pati raw yata yung butas ng puncher na kung saan ito pala naka-file na pero mukhang nung kinuha, isinerox, kaya pati yung butas nakuha, di ba? Maliwanag sabi nila, hindi naman magiging produkto ng ano to, ng artificial intelligence. Talagang galing na sa isang original document. Okay. Kaya lang nananatiling xerox yata yun, di ba? Opo. Yeah, pero alam mo, sa law on evidence, meron namang pagkakataon na yung isang secondary evidence, kasi ang tawag na dyan secondary evidence na lang eh. Okay, opo. Eh, paano mo may establish yan na maging isang ebidensya na pwedeng tanggapin? Ay, maging katanggap-tanggap. Dapat yun ang issue eh. Oo. Bago sila magpatawag ng kung sino-sinong personalidad, i-determine muna nila sa magitan ng mga umiiral na patakaran kung paano may establish na yung dokumento na yon ay talagang pwedeng tanggapin bilang isang valid at isang mapagbabasihang ebidensya. Pagkatapos nun, tsaka na lang kayo magpatawag. O ito, valid na to, authenticated na to. Edi, tsaka tayo magpatawag. Ano bang nilalaman itong dokumentong ito? Sa ngayon kasi, tama naman yung sinasabi ng iba na ito ay dapat nanggaling sa personal knowledge ng nag-ulat. Mukhang yung testigo ngayon na parang former officer ng PIDEA ay gumawa lang ng ulat base sa informasyon na natanggap niya sa kanyang confidential informant. Yes, opo. Informant. Sa mga tuwid, ang nakakaalam lahat nun na merong personal knowledge ay yung confidential informant. Yes po. Sa mga tuwid, kailangan lumitaw yun. Okay. Kaya lang, sa nature kasi ng trabaho ng isang informant, talagang hindi siya dapat na pinakikilala. Mawawalan, Nakatago talaga po. mawawalan ng kahalagahan ng kanyang trabaho, mawawalan ng saysay ang kanyang Tama, pagkatao sapagkat hindi na siya confidential informant. Oo. At kahit kailan, wala nang maniniwala sa kanya. Sino bang gumamit sa kanya Wala. at isang siniwalat, hindi na rin siya maniniwala doon siya nagsiwalat sapagkat ang usapan nila, ikaw naman kanya, di ba, confidential informant nga ako eh. Oo. Tumutulong na ako sa inyo eh. Oo. Kaya lang, ang nangyari, hindi napatibayan sapagkat hindi yata natuloy yung operation. Opo. May pumigil daw. So yun ang issue, di ba? Yes, may pumigil daw. Kasi kung yun ay natuloy, Opo. napagtibay kahit na hindi na darating yung confidential informant. Opo. Kasi Talaga talaga. kung itinuloy yun, base kasi sa mga nakalap, okay na tayo. Opo. Mukhang may pinagsasaligan na tayo. Sige, ituloy ang operation. Oo. Kaso, ang sinasabi, may pumigil daw, o hindi natuloy. Sa makatid, talagang yung piece of document na yon ang pinaka-bone of contention. Okay, tama po. Ito ba ay paninimulan ng isang makahulugan at makabuluhang pagsisasat? At paano natin gagawin ito? Paano natin i-establish ito Oo. na isang valid piece of evidence? Oo. Kasi kung hindi natin na-establish na gano'n, wala natin ituloy ito. Wala namang kapupuntahan ito. Di ba? Nga po. Sa pagsikapan nila, sa pamagitan ng kanilang mga kaparaanan, kung paano na yung secondary evidence ay ma-establish na isang katanggap-tanggap na ebidensya. Ayun, opo. Eh kasi Ginagawa naman namin yun. Halimbawa, kahit sinong merong karanasan sa
legal trial practice, kapag ka nakuha niya ay Xerox copy lang, Opo. gagawa siya ng paraan yun para may tanggapin ng korte. Sapagkat yun ay isang napakatibay na dokumento para sa kanya. Oo. Sapagkat ilalaban niya yung kanyang kaso eh. Opo. Kapag ka yung ano na yun, yung ebidensya na ay hindi tinanggap ng korte, hihina yung kanyang oposisyon. Oo. Mapasaan man siya, mapadepensa, mapaprosecution. Oo. Kaya gagawa siya ng paraan, kahit na yung ebidensya na may Xerox copy, i-establish niya sa secondary evidence. Ang mga pagtatanong sa niya, pinatibayan niya, yung mga sasakyan nakapirma, nakalagay doon mga sasakyan nga nila yun. Ayun na nga po, yung mga ginamit Kaya ng nga, gulo. merong parang may mga basihan na pwedeng mapagsaligan na merong katotohanan yung binabanggit, hindi nga lang natuloy. Ayun. Oo. Ngayon, kung sasabihin niyang wala yun, ayun lang mga pwede niyang gawin. Na wala, saan ang galing ito kung wala? Kung wala pinag-xerox na original, saan ang galing ito? Oo. Yung pinatibayan ng chairman na, ako kanya kinikilala ko na totoo itong, may dokumentong gano'n. Ang Okay. problema nga lang, hindi na, isa sa parang kasi sa pag-authenticate nung ng dokumento Oo. na sa ngayon ay parang secondary evidence pa lang, kailangan mapagkumparahan eh. Ayun. Pagkatapos lahat ng mga tao na may kinalaman doon, tatawagin mo, o may pirma itong, kunyari may pirma ang report na yun. Opo. Ito pangalan nito ang pangalan ay Nelson Lubao nakalagay. Ayan. At merong pirma sa taas ng Nelson Lubao. Ikaw ba ang pumirma nito? Opo kanya. So ma-authenticate. Kahit nasa Xerox copy ngayon, Oo. ay totoo ito, in-authenticate niya, kinilala. Pero natatandaan ko po yan. Sino nang type niyan? Ito pong si ganito, patatawag niya. Natatandaan mo ba na ikaw ay natatandaan ko nga po yan, ako po nag-type niyan. Oo. Sa mga tweet, ma-authenticate mo ngayon yan. Ayun. Ngayon, kapag ka hindi nalagay doon sa isang authenticated na kalagayan, yung dokumento na yun, hindi siya maaaring pasimulan ng isang makabuluhang Investigation. pag-iimbestiga pa. Well, Dapat pala yung unang ginawa. yun ang establish. Ang ginawa nila, parang tinawag si Maricel Suri. Oo. Siyempre, hindi ko po alam. Wala naman sa kinalaman. Wala nga, siya yung tinatarget doon. Pero, hindi naman natuloy eh. Di ba? Tinatarget, di umano. Pero sana kung halimbawa yung sanang informant na yon, Opo. meron siyang sinabi na tungkol na maring sinabi ni Maricel Soriano. Halimbawa lang ito, hindi ko naman alam kung ano yung extent, hindi ko naman nakita yun. Pwede mo ngayon tanongin sa base na kasulat doon. Opo. O kapag sinabi niya, sinabi mo nga po yan. Kahit pa paano, merong kaugnayan, marang naugnay. Doon mo pala siya pwedeng ipatawag. Ayun. Pero kung hindi naman natuloy yung operation, pagkatapos tatawagin mo siya ron. Oo. Ano naman ang mahihintay mo sagot? Deny niya lang yun, yung confidential informant. Ay, ibang usapan yun. Na lilitaw siya. Sabi niya, habang ako po nakikinig sa inyo pong mga investigasyon, Oo. naiipit po kanya si Morales na ang pinanggalingan po lahat ng kanyang mga pinagsusulat dyan at report na yan, ay ako po. Ayun. Kaya ako po inakonsensya. Naku. At napilitan po akong lumitaw ngayon. Bahala na po kanya. Mangyari nang mangyari. Ako, tatayo po ako talaga para panindigan ko na yan pong nakasulat dyan ay sa akin po galing. Ibang usapan yun, Jen? Ayun. Tinggoy. Ako. Ikaw pala may asuntong ganito, tsaka ganyan, tsaka ganito, tsaka ganyan. Opo. Hindi ka, parang questionable ka niyang pagkatao. Parang hindi naman dapat ganun eh. Kasi, mabuti hindi siya sumagot. Kayo nga po, may kaso. Kayo rin nga po, may kaso, di ba? Ibig sabihin, pareho po tayo ng kalagayan. Baka nga mas ano pa po kayo eh. Kasi ako po, nilalaban ko po, pero kayo may tapos na po yata. Pero po yata kayo. Di ba? Mabuti nga, Okay, so mga kaibigan, kitang-kita nyo po at napanood nyo po si Congressman Marcolita kung paano po siya nagsalita bilang isang lawyer. Kaya ito nga po sinasabi natin na sa mga kaganapan o investigasyon na lagi nangyayari dyan sa may Senado, mas maganda ata siguro lawyer po ang ating mga senador dahil po it's a level of high level po ang pwesto ng isang senador. Naalala ko tuloy yung buhay pa si Senator Miriam Defensor. Sabi po niya noon na dapat baguhin ang kwalifikasyon ng isang politiko na tatakbo bilang isang senador. Dapat po daw isang lawyer. Tama naman po kasi sabi ni Miriam Defensor, unang-una kahit dun sa may sa Kongreso, sila yung gumagawa ng batas, sila yung nagbabalangkas po ng batas. Ang tanong dito, kung hindi ho sila lawyer, how are you going to establish the law? How are you going to interpret the law? So, yung mga ganon. So, malaking pong tulong ngayon sa atin, lalo na ngayon sa nangyayari dito sa PDIALIC, na meron isang
kongresista na si Congressman Marcolita, na talagang ginamit niya ang kanyang puso at isipan at sinundan po niya ang nangyari investigasyon po dyan sa Senado. At nakita niyo naman kanina paano po siya magsalita, how he's going to establish the credibility of asserted Jonathan Morales of former PDLIC. Ang sabi po nga niya doon, dapat naka-protected siya. Pinoprotektahan po siya kasi siya po dapat ang source ng lahat. Okay, nabanggit ni Congressman Marcolita, hindi po maitago ng mga PDEA na itong papel na inilabas ngayon na nagkalat ng sa social media, not just national, it's gonna be worldwide sa mga Pilipino na nasa ibang bansa, na itong papel, kung nakita nyo po, di ba po may butas doon, ibig sabihin, ang papel na yan ay naka-file, yung pang galing sa isang puncher na binutasan at ipinasok yung papel. Kaya sabi ni Congressman Marcolita, yan po na butas na yan ay hindi po gawa ng AI or anti-personal intelligence. Kasi po, bago po lumabas, nagkaroon ng unang Senate hearing doon sa PDLIC, di ba po naglabas ng balita ang Malacanang na meron daw artificial voice, something ganon, na si boses daw na yun ni Marcos na nasa audio. Bakit inunahan na po nila tayo? Kasi alam nila na may paparating po ng mga what you call this investigation na i-connect po ang President Bongbong Marcos dito. Ito po yung PDLIC. At saka sa mga oras na ito, nagkakagulo na po ang kongresista, kanya-kanya na po silang what you call this mensahe to protect the president, pero and also itong mga senador, pero bagamat ano pa man ang gagawin nila, hindi na maitago ang katotohanan na talagang ang si BBM po ay sangkot po sa droga, cocaine. Okay, mga Pilipino, kung kayo po ay may pagmamahal sa bansang ito, lawakan nyo pag-iisip nyo, gamitin nyo ang puso at isipan nyo. Maawa po kayo sa mga anak nyo, maawa po kayo, wala pong future ang ating bansang ito since nakabalot ang demonyong administration na ito. Kaya po tayo, ang bansang ito ay nabalot ng kadiliman, lahat po tayo ay naghanap ng katotohanan. Ano po ang katotohanan pagkatapos nating bumuto na nabudol nitong Marcos na ito? Okay? So, marami pong salamat sa inyo. Patuloy po kayo nanonood nitong ating channel, Mr. Latigo TV. Patuloy po kayo na i-share nyo ito sa inyong mga kaibigan, kakilala, kapamilya. Subscribe po kayo lagi, i-likes nyo po ito and i-share sa inyong FB wall para po makatulong tayo sa ating mga kaibigan, mga Pilipino nating kaibigan, mga OFW. Alam po, sa totoo lang, para sa akin, ako po ay saludo sa mga OFW dahil may mga video po ako nakikita kung paano sila minamaltrato ng kanilang mga amo, lalo na po yung mga DS, yung mga domestic helper po natin. Grabe. Sa inyo na mga OFW, ako po ay totoong saludo sa inyo dahil sa totoo lang po, kung walang OFW, matagal na pong bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Kayo po na mga OFW ang nagpapadala ng pera sa bansang ito, sa inyong mga pamilya. Ang pera po na pinapadala nyo sa amin o dito sa bansang ito ay siya pong nagpatatag ng ekonomiya ng Pilipinas. Yan po ang katotohanan at hindi na po natin na maitago ang katotohanan. Kung walang mga OFW, matagal na pong bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Kaya po ako saludo, ako po sa mga OFW, kayo po ang bagong bayani ng bansang ito. So mga OFW, alam ko po nahihirapan na po kayo po rin po ay bumuto nitong Marcos na ito, kayo po ay nabudol, pero huwag kayo mag-alala, dahil kami dito sa Pilipinas, isa rin ako po na maisog DDAs na talagang patuloy na
tawag nito, lumalaban dito sa administrasyon na ito sa pamamagitan po nitong vlog para umabot po sa mga pamilya kung saan po kayo para pukawin ng damdamin ng mga Pilipino na tulog pa ngayon. Itong mga pro Marcos, ewan ko kung bakit, baka kako siguro nag-aantay pa sila ng isang ginto, nabibigyan po sila ng presidente ng ginto kasi di ba po yun, yan ang laging sinasabi ng kapanahonan or kasagsagan ng kampanya. Pero para sa akin, wala akong pakialam sa ginto nyo. Ang sa akin is magsilbi ho kayo sa bayan, patunayan nyo po na kayo po ay sincero, malinis ang pagkatao nyo, malinis po ang puso nyo, iangat nyo ang mga Pilipino dahil sa totoo lang sa mga oras na ito, mas lalong dumadami ang mahirap. Hindi ko po masikmura ang resulta po ng SW survey na umangat po ng 14% ang gutom. Ibig sabihin yun, yung mga Pilipinong halos hindi na makakain. Okay? So, paano ito kung wala tayong gagawin? Tandaan po natin, Pilipino ka, Pilipino ako. Darating tayo sa punto, tatanda ako. Dapat bawat isa sa atin may gagawin po tayong pagbabago sa bansang ito. Itong pakikibaka ngayon ng mga maisog DDS, ito po ang grupo na naghahanap ng katotohanan sa madilim natin na sinapit nitong administration na ito. At saka ako nakita nyo sa vlog ko, sa isa kong vlog, meron na pong grupo ng mga generals, retired generals na talagang nananawagan ng Marcos resign at mga grupo po ng mga artista na nananawagan ng Marcos resign. So sa madaling salita, malapit na po ang people power. Mag-aabang na po tayo kung sino pong mangunguna dito. Dapat lang gibain na ang pader ng demonyo. Maraming pong salamat sa inyo. Patuloy po kayo sa panunod ng aking channel at abangan nyo. Ilalabas na po natin ang totoong kulay itong si Maricel Soriano dahil meron pong celebrity isa pong celebrity na nagsusulat noon na medyo may katandaan na po siya at isisiwalat po niya ang totoong kulay ni Maricel Soriano. Kasi po nung unang hearing, hindi po masyadong nilaliman at tanong kay Maricel. Pinauwi naman lang si Maricel na parang ordinary na tao. Pero para sa akin, hindi po dapat ganun. Tama po si Attorney Mark Colita, dapat nilaliman pa po ang tanong kay Maricel Soriano. So abangan nyo po sa susunod ko na vlog, ay papakita po natin kung sino po yung showbiz commentator, showbiz journalist, showbiz writer na kilala na matapang na kahit sinong artista kaya niyang banggain. Okay? So abangan niyo sa next vlog ko na ito. Marami pong salamat sa inyo, sa ating mga kaibigang OFW kung saan man kayo sa mundo, lalo dyan sa Amerika na umaabot na pala ang channel ko dyan sa Amerika, dyan sa Canada, dyan sa Germany, dyan sa Netherlands. Marami pong salamat sa inyo. Patuloy po kayo na nagsasubscribe sa akin. Thank you so much from the bottom of my heart. Abangan nyo po ang susunod natin na vlog. Marami pong salamat and assalamualaikum sa ating mga kapatid na Moro o Muslim. Thank you so much.